Ito yung pinakauna na Hyperdash motor. Tignan natin later on kung umaandar pa. Balik tayo sa roots natin. So in this video, titignan natin kung ano yung laman nitong Japanese surplus haul natin. So believe it or not, 800 pesos lang lahat ito. So maswerte tayo. Syempre, isipin ng iba, 800 pesos sa mga lumang kits. Pero o mga parts na lang to. Pero syempre, as always, pagka collector ka, lalo na dun mga vintage kits, worth it naman yung 800 pesos na pagkakabili natin. So tignan natin isa-isa yung laman nitong box. So first, meron tayong chassis ng S2. If I'm not mistaken, S2 ito. Tignan natin yung mga loose parts. Ito, VZ chassis. So wala siyang bumper. Ito yung chassis lang mismo. Big Bang Ghost na cowl. Okay. Broken na Super 1 na chassis, pero buo pa tong gear cover sa harapan. Magagamit pa to as spare lang, reserve. Tapos punta tayo dito sa may mga wheels pa, mga loose wheels, mga large diameter na wheels. Chassis pa. Ito tayo ng gunting. Ikutin natin. Broken chassis ulit. Actually, nakasupot ito. Pakita ko sa inyo dito. Tinransfer lang natin sa box para, kasi medyo ano na yung supot niya. So this one is zero chassis. Then another Super 1 chassis, mukhang buo pa lahat except syempre may impact damage na dito. Nakita niyo yan, impact damage na yan. So pinapatakbo lang, hindi na setup, pinapatakbo lang siguro to ng as is, parang box stock lang. Yan, itong battery cover niya meron pang foam. Yan, so legal, pwede sa kanila yan. Sa ibang racing center natin dito, parang ayaw nila may ganyan, DQ daw. Ewan ko kung bakit, pero makes sense. Tamiya rin naman yung part eh. Anyway, ayan. So buo pa lahat. Yung motor catch, gear cover sa harap, except for ito nga, yung damage dito. Punta naman tayo dito sa next. Natin. Ingatan lang natin kasi baka kumapit yung packaging tape kasi yung ginamit. So yung adhesive niya, yun, katulad nga nun, sumama na yung sticker niya. This one, malamang sasama rin to. I think ano to, Astro Boomerang. Yung nagkakamali, boomerang siya. Tingnan muna natin yan. Tingnan muna natin to. This is original na TZ, Super TZ chassis. Wala pa naman damage sa harap. Large dia din yung gulong. Uy, meron siyang motor nakasama. Tignan natin mamaya. Tignan natin kung ano yung kasamang motor dito. Ang default na gear ratio niya is 5:1.
Okay, so ito yung original na Hyperdash motor. So ngayon Hyperdash 3 na tayo, pero ito yung pinakauna na Hyperdash motor. Tignan natin later on kung umaandar pa. Balik natin to. Balik natin. Then balik tayo dito. Tanggalin muna natin to. This is Dash Emperor. So naka-sponge tires. Naka-sponge tires. Buksan natin, tingnan natin kung ayan. Check natin kung ano, hindi ako familiar sa chassis na to eh. So, check natin later. Then, balik na, check natin to kung paano natin matatanggal ng maayos. So, ingatan natin hindi masyadong sumama. Hindi na may iwasan kasi packaging tape yung nila kinabit. So, hindi natin may iwasan na sumama yung decal. So, minimize na lang natin yung damage niya. So, kahit pa paano, medyo na-preserve pa siya. Next one. Ito ay VZ na transparent yellow yung internals. Wala natin to. So, ito yung kompleto siya. Battery ko, isang set. So, yung bumper sa harap. Battery catch. Then, yung tail sa likod. So, pwede tayong magbuo ng VZ later on. Another Super 1 chassis, mukhang buo pa lahat. Medyo madumi lang. Tapos sponge tires. This one, di ko alam kung Tamiya talaga to. Pero kung galing Japan, pwede. Research na lang natin kung ano tong klaseng na tires na to. So, ito na naman. So, nakakabit yung packaging tape. May sumama konti. Natin kung ano to. Motor cover for natin. Kung familiar ka dito, pa-comment na lang. Baka sa Super 2 ito. Hindi ko sure. Naka-plastic pa.
chassis to, hindi rin ako familiar dito. Ano ba to? Hindi ako pero damage na siya. Tapos ito, sana makikita nyo sa gilid, Proto Emperor ZX. Yung cowl natin, dikit na, so damage na siya. Minimize na lang natin yung sumama na. So another set ng VZ, nakakabit siya sa VZ chassis. Pa-comment nga kung research natin kung ano to talaga yung original na kit ng Proto Emperor ZX. Then another set ng front and rear bumpers ng VZ chassis. Tabi muna natin yung box. Nandiyan sila lahat. Then ang natitira na lang is yung various parts. So tingnan natin, mukhang interesting so meron ako nakikitang mga transparent na green. Isa natin. Ito, alam na natin to. Ito yung cover for Super One. Kung gusto mong mag-change ng high-speed gear. So ito yung cover para dun sa gear cover niya. Ayan. So pumili na tayo dyan. Doon sa previous videos natin, pinakita ko sa inyo na ginamit natin yan dun sa B-Max ng Super One na ginawa natin. Another wing for Super One. Super 2 chassis na gear cover. Ito, I think sa VZ ito. Battery catch for Super One. Lock. Then more sa VZ lahat ito. Ito sa Super 2. So ito yung interesting. VZ chassis na tail. Tail ulit for VZ chassis. Front ng VZ chassis. Ito, hindi ako familiar dito ko. Pa-comment na lang kung tail ng anong kit ito. There's a few more na motor bay, battery cover. Tapos Super One, gear cover ulit. Mukhang familiar yung itong mga fin type na I guess from the looks of it. Pa-comment na lang kung para saan ito. Pero since kasama siya, ina-assume ko na sa VZ chassis din siya na kit. Try natin i-search. Okay, after a few clicks, na-discover natin na sa Lord Spirit siya galing. So VZ chassis, exclusive nga ito for VZ chassis. So pag-aaralan natin kung paano siya kinakabit. So nakikita nyo sa picture, stabilizer pala siya. Then sa likod meron siyang drum roller, pero wala na dito eh. And itong part na ito yung pinaka box kit niya. Ito I'm assuming na parang research pa natin further, pa na-assume ko na parang brake plate siya.
sa likod. So tignan natin kung paano siya. Since karamihan naman nandito VC chassis. Mag-aaralan pa natin ano ito. Okay, so that's it. So kita na natin tong hole. Again, for only 800 pesos lang ito lahat. So syempre kung katulad natin dito sa channel, na-explore natin yung mga vintage parts, yung mga vintage kits. So this is one way para ma-discover natin kung ano yung mga kits, mga parts na naunang ilabas. So stand by for later video at check natin tong original Hyperdash motor kung ma-under pa. Ayan. So that's it for our Japan Surplus haul. If you like this video, thumbs up, pa-click na lang doon sa thumbs up and pasabay na rin ng subscribe. Thank you for watching and see you on the next one.